Samantala sa paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pambansang budget ngayong taon, pinuri ng Department of Budget and Management ang administrasyon sa patuloy na pagtupad sa pangakong mas palakasin ang mga serbisyong may direktang benepisyo sa mamamayan. Si Kate Renya, una sa Balita Live. Yes, Kate? Zay, malinaw na layunin ng administrasyon na palakasin pa ang human capital o ang kakayahan ng mamamayan bilang pundasyon sa pag-unlad ng bansa. Ito ang binigyan diin ng DBM, kasabay ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Pinuri ni Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inuuna ang kapakanan ng publiko at nakatuon sa mga programang may malinaw at konkretong benepisyo. Pinakamalaking bahagi ng budget ay napunta sa edukasyon na may pondong mahigit 1.3 trillion pesos para sa bagong guro, kawani at mga silid-aralan. Malaki rin ang pondo para sa sektor ng kalusugan na may higit 448 billion pesos na gagamitin para sa universal healthcare, zero balance billing at pagkuha ng mas maraming doktor at nurse. May dagdag na pondo rin para sa agrikultura na may higit 200 bilyong piso. Kasama rin ang social services, mga lokal na pamahalaan at military and uniform personnel, kabilang ang pagtaas sa kanilang sahod at allowance simula ngayong 2026, alinsunod sa pinirmahang executive order ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, may ilang bahagi ng budget na tinanggal matapos gamitin ng Pangulo ang kanyang veto powers. Ayon sa DBM, ginawa ito para matiyak ang disiplina, pananagutan at maayos na paggamit ng pondo ng bayan. Ipinagmamalaki rin ng pamahalaan na sa unang pagkakataon na live stream ang bicameral budget deliberations bilang hakbang para sa mas bukas at transparent na proseso ng pagbubuo ng pambansang budget. Zay, sa kabuuan, inilarawan ang 2026 national budget bilang malinis, disiplinado at nakatuon sa kapakanan ng bawat Pilipino. At yan muna ang update, balik muna sa inyo.